Isa-isang sinagot ng Malacanang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte at Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Kaugnay ito sa mga isyu ng umano'y kakulangan sa paghahanda ng pamahalaan sa nangyayaring digmaan sa ilang parte ng Middle East at sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang taon na ang nakararaan. Kahapon, sinabi ng Vice Presidente na naririnig na umano ang posibilidad ng gyera mula pa noong taong 2022, kaya dapat naghanda na ang pamahalaan noon pa lang. Sagot dito ni Palace Press Officer Claire Castro, kung may ganitong impormasyon ang Vice Presidente, bakit hindi umano ito agad ipinaalam sa Pangulo at sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan? Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad ng sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Samantala, sinagot din ng Malacanang ang pahayag ni VP Sara, naggalit umano ang mga Pilipino sa pag-aresto at pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig at hindi umano mawawala ang galit ng mga tao hanggat hindi na ibabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Gaano karaming tao ang galit? Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa dahig ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya, hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayong masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Tumugon din ang Malacanang sa hiwalay na pahayag ni Congressman Pulong Duterte na ang pag-aresto sa dating Pangulo ay pagpili umano ng administrasyon sa political vengeance over gratitude. Matatandaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbigay daan sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani noong taong 2016. Ayon kay Castro, bagamat nagpasalamat si Pangulong Marcos sa naturang hakbang, hindi raw nangangahulugan na maaaring ipikit ng pamahalaan ng mga mata sa mga akusasyon ng kriminalidad. Ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman po kinakailangan na i-tolerate o tulugan ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Hindi rin po pwedeng ipikit ng gobyerno at ng Pangulo ang kanyang mata sa mga sinapit po ng mga complainants dito sa ICC. So, muli, nagpapasalamat po si Pangulong Marcos Jr. sa ginawang ito ni dating Pangulong Duterte at ito naman po ay sinang-ayunan ng Supreme Court at wala naman po nalalabag na batas. Iginiit ni Castro na ang mga kasong isinampa sa International Criminal Court laban sa dating Pangulo ay nagmula rin sa mga Pilipinong naghain ng reklamo dahil sa paniniwalang hindi sila nakatanggap ng hustisya sa loob ng bansa sa panahon ng panunungkulan ng kanilang ama. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.